Leo. This is a Leo, Sun, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of June. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta ang mga Leo? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is a Leo, Sun, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of June. Collective energy ng mga Leo, please. Collective energy ng mga Leo. Collective energy ng mga Leo. Paalala, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yun. Mag-ingat sa scammers, okay? Pagdating sa personal reading, message me first, okay? PM po muna. At hindi ako nag-i-initiate ng conversation sa inyo, okay? If you're ready to have your personal reading, send me a message. Leo, you're trying to make a decision. There's a feminine here who's trying to make a decision. Sabi niya, very controlling daw ang kanyang person. At sabihin natin, the feminine in this connection, merong isang masculine here. I feel this is like an ex. At isa pang taong kumakausap sa feminine sa connection na to. Nakakatanggap ng advice yung feminine sa connection na to na tama na, wag mo nang ipaglaban, mag-heal ka na. Wag na daw ipaglaban ang connection na to. Healing card. Sound advice. Pwedeng mag-asawa to mag-jowa, pinapayuhan yung feminine na hindi ka pa ba pagod sa relasyon na yan? Hindi ka ba nasasaktan? Tama na, may pagka-controlling, manipulative, aggressive yung person mo, kung ano man. Napapagod na ang feminine sa connection na to. Kumbaga, even like yung kumpiyansa sa relasyon na maayos pa to, parang pagod ka na. Dami mong in-overthink, sinubukan mong to find the balance, ayusin to. Sinubukan mong ikaw lagi yung umintindi. But hindi nag-manifest kung ano yung gusto mo sanang relasyon. Kahit sobra-sobra na yung effort mo to communicate on how to make things right and how to fix the situation. For some of you, maraming kinonsider, especially yung may mga batang involved sa relasyon, na parang ayusin na lang para sa bata. But it feels like, Leo, alam mo naman kung anong tama para sa'yo. Nabibigatan ka na rin naman sa relasyon na to. Marami ka rin inaayos tungkol sa kapirahan, kabuhayan, plano, pera, stability, financial independence. For some of you, gusto pang bigyan ng chance ang relasyon na to at magkaroon pa ng like another, kumbaga is you're hoping for a successful reconnection this time because mahal mo ang taon na to. You want to give this another chance, clean slate, new beginning. But for some of you, mahal mo pa tong taon na to, but you're ready to move forward and to have a new beginning at mag-heal muna. The masculine in this connection, sabi nung feminine, napaka-unreliable. Do ramdam niya na may strong soulmate connection sila ni masculine. But parang hindi na rin gusto ng friends ni feminine si masculine. Nakapanghinayang naman talaga ako may family na involved, but etong relasyon na to ay like punong-puno ng disappointments, lihim, hindi magandang energy. It feels like kilala na kayo ng mga pamilya ng bawat isa. Maraming pinanghihinayangan, plano, pinagsamahan, kung ano man. But mukhang mahirap magkasundo kung hindi naman honest sa communication. For some of you, even yung tatay ng feminine sinasabing, hindi ko gusto yung person mo. Okay? Kasi may ugali talaga yung masculine sa connection na to.
The reason for the reading is like you try to step back, naghintay ka ng magandang outcome, nakita mo to as your wish fulfillment, okay? But unti-unti, habang nakikilala nyo ang bawat isa, nare-realize nyo na parang teka lang, parang hindi kayo compatible or ang hirap magkasundo. Do gusto nyo ng victory sa sitwasyon na to, kaya ipinaglalaban nyo pa rin. There's a feminine in this connection na sabi niya mahalaga sa kanya ang connection na to. At lahat ng kaya niyang gawin to make this connection work out, gagawin naman niya. The feminine in this connection feels emotionally tied and committed sa pag-ibig na to. But pinagpe-pray mo kay God, Lord, if ever ba na magstay ka, worth it ba? Maayos ba? Sabi ng feminine sa connection na to, kakausapin niya si masculine about yung nakikita niyang sitwasyon ng relasyon. And sasabihin niya na ito yung reason bakit siya nag-stay. Bibigyan lang ng clarity ang sitwasyon. Para sa feminine sa connection na to, gusto mo ng stable long-term commitment, masaya, abundant. Ayaw mo naman ng hiwalay-hiwalay na yan. Ayaw mo ng like separation, lalo na kung may kasal or batang involved. But the masculine in this connection, may pagkamapaglaro, sabihin natin, hindi siya ganun ka-committed and ready for this committed partnership. Maraming inaayos ang masculine na to sa kanyang kaperahan, kabuhayan. Kaya siguro, at the same time, very distracted yung energy ng masculine kasi meron siyang hinahabol na financial goals or mga obligasyon, kaya parang nai-stress, nadadamay ang relasyon. I'm not saying isacrifice ang relasyon. I'm trying to say is nahihirapan din si masculine. Kumbaga very distracted siya kasi ang dami niyang inaayos tungkol sa kaperahan, kabuhayan. For some of you, may court case, may kaso ang masculine na to tungkol sa pera, demanda, pautang, scam. So, the feminine in this connection is thinking of like, gusto naman niya magstay. May willingness pa nga kay feminine na tulungan si masculine kung ano man yung pinagdadaanan pagdating sa finances. Or like, hihintayin niya. Wala siyang problema na parang hindi ito pera-pera. Love niya si masculine at kahit may financial challenges right now si masculine, mag-stay siya. As long as maramdaman lang niya na may patutunguhan ang relasyon na to. Until the end of September, may mga ayusin kayo sa long-term goals. May mga pangako. It feels like kung may mga issues about kaperahan, trabaho, parang kailangan talagang tutukan, Leo, ang trabaho, kaperahan. May mga potential financial loss of opportunity kung ano man to. So mag-focus muna sa pera, opportunity, negosyo. Meron kayong binibuild here. Feminine, hindi priority ni masculine ang love right now. Pero nasa sayo yan kung gusto mo pang maghintay or hintayin siya habang may inaayos siya. Hindi niya kaya mag-focus sa love. May mga pangako siya tungkol sa pag-ibig na maaaring ma-delay ng ma-delay because marami pa siyang ipaprioritize in the next, etong taon na to. Love nyo naman yung bawat isa. Susubukan nyo tong ayusin. Huwag mag-away. You'll try to find the wisdom kung paano kayo magkasundo. But parang medyo walang direksyon ang relasyon na to. Parang nakapending kasi nga may inaayos tungkol sa kaperahan, kabuhayan. May mga pangako maaaring hindi matupad tungkol sa pag-ibig. Unahin mo na yung trabaho, kaperahan, kabuhayan, ha? Okay. This is a very strong soulmate connection. Kaya lang, hindi kayang i-prioritize. Ang problema lang kasi, aside from kaperahan, mukhang ang issue din ni feminine sa connection na to, may dishonest behavior ang masculine tungkol sa pag-entertain ng ibang energies pa.
na nagdadala ng sadness, na parang okay lang naman sa kanya kung trabaho o pera ang problema, pero wag lang naman may iba pang third party na involved. But it feels like pag-uusapan nyo to. Okidoki, so focus muna sa kaperahan, kabuhayan, may mga kailangang ayusin because may potential na financial loss or loss of opportunity, baka may a-applyan, mag-a-abroad, kung ano man na kailangan yun muna yung unahin, kontrata, kung ano man, focus sa trabaho, anything na magdadala ng financial stability. And because of that, maaaring distracted si masculine. Kaya lang, ang sinasabi ni feminine, walang problema kung ang nagiging third party or hindrance sa relasyon ay pera o kabuhayan. Kaya lang, mukhang may problema na nga sa kaperahan, si masculine naaatupag pa ang third party. Kaya maaaring magpatuloy ang misunderstanding sa relasyon na to. Pero para kay masculine, lagi niyang babalikan si feminine. Feminine, nasa iyo na rin naman kung gaano pa kahaba ang pasensya mo sa relasyon na to. Hindi madali, pero wala akong nakikitang hiwalay, ipaglalaban ng relasyon, but it feels like paulit-ulit. And that would be the